Oobligahing magsuot ng reflectorized vest ang mga rider na bumibiyahe sa Baguio City para sa mas ligtas na paglalakbay sa iba't ibang lugar sa lungsod. Ito ay kapag napagtibay ng konseho ang panukalang ordinansa. Ayon kay Committee on Ethics, Governmental Affairs, Personnel and Development Administration Councilor Leandro Yangot Jr., ang pag-revive sa dating proposal na unang isinulong ni dating Councilor Elaine Zambrano kung saan ay nai-referred sa Baguio Traffic and Transportation Technical Working Group ay layuning mapag-aralan, mabigyang komento at rekomendasyon, ngunit ito'y natinggal lamang at animoy nakalimutan at napabayaan dahil dito'y muling binuhay ni Yangot ang panukala para sa kapakanan ng mga motorcycle at bicycle riders na obligadong pagsusuot ng reflectorized vest para maging visible sa mga lansangan, iwas aksidente lalo na sa gabing biyahe o poor visibility. Gusto kong ipapatid sa madlang people, ang mga taga-Baguio, na ito ay denial natin dahil sinadjust ito ng mga residente rin at mga motorist. Doon sang-ayon doon sa report ng ating mga kapulisan, karamihan sa mga aksidente na nangyayari sa kalsada ay aksidente sa motor. Yeah. So ito ay inila natin. Ang main purpose ay para may sigurado ang kapakanan, safety ng ating mga motorist at ang general public. Dagdag pa ng konsilor, magiging mas visible ang mga rider lalo na kapag nasunod ang required reflectorized vest na angkop sa mga territorial jurisdiction kung saan ay may presensya ang fluorescent materials na kulay tulad ng neon green, yellow or orange na may reflective strips sa likod at harap para maging 100% at 360 degrees ang visibility. Ito po pinag-aralan natin maigi dahil po ibinungkahi ito ng mga taga-Baguio rin. So, tayo po'y makikinig kung anong kagustuhan ng taong bayan. Kung ang kagustuhan ng taong bayan ay ipasa ito, di maganda. Pero kung ang kagustuhan naman ng taong bayan ay hindi ito ipasa, makikinig tayo sa gusto ng taong bayan. Samantala, sinabi pa ng opisyal na para mas magaang may patupad ang ordinansa ay kailangan ang support at proper implementation ng mga miyembro ng POSD at BCPO kung saan ay magtatalaga ng mga enforcement inspection para matiyak ang mandatory implementation. Ayon pa kay Yangot, papatawan ng penalty ang bawat violators kung saan ay magbabayad ng 500 pesos fine at warning sa unang paglabag, 1,000 sa ikalawang paglabag, habang magmumulta ng 2,000 piso sa ikatlong paglabag. Nandito po sa proposal na yun na ang unang violation, first offense ay 500 lang ang multa at issuance ng warning. Yung pangalawa is 1,000 at yung third and subsequent offenses 2,000 at pwede rin i-hold yung motor ng offender. Mula sa Baguio City, kasama si Grace Espino, Friday Ruluda para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.